Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagtatanong kay Kristo ng mga Pariseyo, later on, pati na ng kanyang mga disipulo, hinggil sa issue ng diborsyo. Ito ay maliwanag na patunay para sa ating lahat na kahit noon pa man, issue na ito. Kahit noon pa man, marami nang gustong makipaghiwalay sa kanilang asawa. Sapagkat noon pa man, gusto nang sirain ng demonyo ang bawat pagkasama ng mag-asawa, ang bawat pamilya. Natatandaan po ninyo, ito ang isa sa mga unang epekto nang pumasok ang pagkakasala sa buhay ng tao, kay Eva at kay Adan. Ora mismo, nagsisihan silang dalawa at nakaranas na ng iba't ibang mga problema. Nung una pa lang, target na ng demonyo na paghiwalayin yung dalawa. At di ba, kamuntik nang maging biktima rin ng diborsyo si Kristo. Naisip ni Jose na hiwalayan si Maria, hindi lang pumayag ang Diyos. So noon pa man, gusto nang sirain ng demonyo ang bawat pamilya. Sapagkat noon pa man, gusto nang sirain ng demonyo ang mga magagandang plano ng Diyos para sa tao. Kayong mga magulang, hindi ba ang isa sa pupwedeng makasakit ng kalooban niyo kapag hindi natupad ang plano niyo para sa mga anak niyo? Plano niyong makapagtapos ng pag-aaral, hindi nagtapos, nagloko pa, masakit yon para sa inyo. Plano niyo na magkaroon ng magandang kinabukasan, lumaking matino, hindi lumaking matino, sinira ang buhay niya, masakit yon para sa inyo. Plano niyo sana na makatagpo ng mabuting asawa at maging maganda kahit papaano ang buhay. Hindi nagkatotoo yon. Kabaligtaran pa ang nangyari sa anak ninyo. Di ba masakit yon? Kayo pang mga magulang, nagagawin niyo ang lahat para matupad lamang ang magandang plano nyo para sa inyong mga anak. Kaya lang hindi nyo kontrolado ang lahat. So bakit ko sinasabi yan? Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay pinagbabalakan ng Diyos ng mga mabubuting bagay sa buhay na ito. Gusto ng Diyos na matupad yan. At marami, kundi man lahat, sa mga magandang plano na yan, magsisimula sa maayos na pamilya yan. Hindi natin kinakailangan enumerate. Isip kayo ng mga magagandang bagay, pangyayari, alaala sa buhay niyo. May connection dyan, ang isang maayos na pamilya na naranasan ninyo. Hindi natin kinakailangan isa-isin yung mga pangit na karanasan natin, yung mga struggles natin sa buhay. In one way or another, may kinalaman dyan ang pangit na karanasan natin sa pamilya natin. Nagsisimula ang mga magagandang plano ng Diyos, ang katuparan nito, maging ang pagkawasak nito kahit ayaw ng Diyos sa bawat pamilya ng tao. Kaya, naisip siguro ng demonyo, hindi kita kayang talunin, sasaktan na lang kita. Sisirain ko ang mga magagandang plano pa para sa mga anak. Sisirain ko ang bawat pamilya ng tao. Naalala ko dati, mayroon akong nakilalang biyudo, kamamatay lang ng misis niya. Nako, hindi ko makakalimutan yung usapang ito. Umiyak siya. Naiyak siya nang i-recall niya yung mga pinagdaanan nilang mag-asawa. Father, college pa lang kami. Magkasama na kami. First and last girlfriend ko yan. Ako rin naman. First and last boyfriend niya. Very close kami talagang dalawa. Father, lahat na pagdaanan namin. Nung naikasal na kami, napapalayas kami sa apartment, wala na kaming pambayad. Pero through thick and thin, nagsama kami niyan. Naging faithful ako sa Kanya. I can look straight into your eyes, Father, na hindi ako kailanman nagtaksil sa Kanya. Pareho naming binuo ang aming mga pangarap, pareho kaming nagsikap, lagi kaming nagdarasal, lagi kaming nagsisimbang sabay at magkasama. Kahit na malayo ako, Father, tatawag yan. Kapag time na namin para magdasal, sabay pa rin kami magdarasal kahit malayo kami sa isa't isa. Sineselebrate namin ang mga magandang moments together. Gayon din, pinagsasaluhan namin yung mga mapapait na karanasan namin. At ganun pala, Father, nung minsan na-promote siya sa trabaho, ako pa ang mas masaya kaysa sa kanya. At nung na-diagnose na may cancer ako, mas malungkot po siya. Mas iyak siya ng iyak. Mas very down siya. Nakalulungkot lang, Father, sapagkat nauna siya. Pero alam mo, Father, okay na rin. At dito na ako naiyak. Okay na rin na siyang nauna at akong natira. Kasi Father,
Ayoko naman na maranasan niya yung naranasan ko, na nakita ko siya na nag-aagaw buhay, na ako ang nagdala sa kanya sa ospital, na namatay siya sa aking mga braso, na ako ang nag-asikaso ng libing niya, na ako ngayon ang araw-araw na pumupunta sa sementeryo, na ako ngayon ang nangungulila sa kanyang Father, napakahing palang mamatayan, asawa. At ayaw ko yun na maranasan niya. So buti na lang siya ang nauna. Ay, alam po ninyo, nang marinig ko yun, naiyak na rin ako. At naisip ko, sana pala nag-asawa din ako. Yung ganda ng pag-aasawa. Yung ganda ng pag-aasawa. At hindi naman nakapagtataka sapagkat ang sabi sa ating unang pagbasa, na inulit pa ni Kristo sa mabuting balita, iiwan ng lalaki, pati na rin ng babae, ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa. Sige nga, bago kayo maging mag-asawa, sa mga hindi pa nag-aasawa, bago ka ikasal, sino yung taong pinaka nagmamahal sa'yo? Yung proven mo na kahit anong mangyari nandyan para sa'yo. Di ba mga magulang mo? Yun ang napakahalagang blessing sa buhay mo. So bakit sa inyo pang iiwan ng Diyos yung napakahalagang blessing na yon kung wala siyang magandang mga blessings din na ibibigay? Kung magwo-work lang talaga sa tulong ng Diyos at sa cooperation ng isa't isa ang inyong pagiging mag-asawa. So much so na kahit mawala na yung napakagandang blessings ng dating pamilya, mawala na yung nanay at tatay ninyo na lubhang nagmamahal sa inyo, makikere ninyo eh. Kasi may asawa na kayo na nagmamahal sa inyo. At yun na naman din ang peg ng magulang. Yun ang ikasisiya ng magulang sa takip silim ng kanyang buhay. Yung maisip niya, may mag-aalaga sa anak ko na po pwedeng higit pa sa naging pagmamahal. Ang biyaya ng Diyos, tandaan ninyo, hindi pa bawas pa dagdag, hindi pa konti parami, hindi pa nipis pa kapal, hindi pa baba pataas. Kaya nga ang description ng Panginoon patungkol sa kalangitan, no eye has seen, no ear has heard, no man has ever imagined what God has prepared for those who love Him. So kung pinaiiwan ng Diyos sa inyong mga ikinasal o ikakasal, yung napakahalagang blessing sa buhay ninyo, yung nanay at tatay ninyo, I'm sure may mga mas mahalagang blessings na naghihintay sa inyo kung mag-work lang talaga yung pag-asama ninyo. Yes, may mga nakipaghiwalay na po pwedeng sabihin mo ngayon, magandang, masaya ang iyong buhay. Pero siguro, I can look straight into your eyes and tell you, Ma'am, Sir, iba rin yung saya sana kung nag-work ang inyong pagsasama. So imagine yung nami-miss ng bawat miyembro ng pamilya na mga biyaya na plano ng Diyos na maranasan nila in the context ng isang buo, masayang pamilya. Nevertheless, makakakita pa rin naman tayo. In fact, marami nito. Kahit broken family, naabot pa rin ang kanilang mga pangarap. His single parent, na ipag-aral pa rin, napagtapos pa rin ang kanyang mga anak. So much so na dumating yung pagkakataon sa kanilang buhay na pagkatapos ng isang napakasakit na yugto ng paghihiwalay, pagiging broken as a family, they all thrive sa awa at pag-ibig pa rin ng Diyos yan. Maniwala ka. Sapagkat hindi naman papayag ang Diyos na masira na ang kanyang mga magandang plano para sa iyo dahil lamang sa pagkakamali, kaduwagan at pagkukulang ng isa o dalawang miyembro ng pamilya niyo. Hindi naman po pwedeng sabihin ng Panginoon sa isang naargabyado ng ang misis o mister na iniwan ng kanyang asawa, gayon din sa mga anak na iniwan ng irresponsableng mga magulang nila. Pasensya na, wala akong blessing sa inyo. Nagloko yung asawa. Responsable mga magulang niyo. Sila sisihin niyo. Hindi ganun ang Diyos. Lalong-lalo na kung tayo magsisikap at hindi mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Sa pagkatandaan natin, ang tunay nating Ama ay ang Diyos. Ang tunay nating Ina ay ang Diyos. Sa ating kalawang pagbasa, ang pinakakapatid natin ay si Jesus. At kung ito ay mas lalo pa nating ipupush, ang tunay mong asawa, ang tunay kong asawa, ang tunay mong asawa ay ang Diyos. Hindi po ba kayo nakakapansin na sa Bible, gustong-gustong i-describe ng Diyos ang kanyang relasyon sa atin in the context of marriage. Nang questionin si Jesus ng mga Pariseo, bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga disipulo? Anong sabi ni Jesus? Makapag-aayuno ba ang mga guests sa kasalan
kung kasama pa nila yung lalaking ikinasal, he is the bridegroom. And who is the bride? We are his bride, his family, his church. Isaiah 62 verse 5, just as a young man marries a young woman, so shall your builder marry you. And just as the bridegroom rejoices over his bride, so shall your God rejoice over you. Ganon i-describe ng Diyos ang gusto niyang maging relasyon natin sa Kanya. Katulad ng pagkasama at pagmamahalan ng mag-asawang isa talaga. Yung bang nandung yung saya, nandun yung security sapagkat tapat siya, nandun yung hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kasi ganun din siya. Namatay siya sapagkat nawala ka, nawala ako dahil sa ating pagkakasala. Ganun ang gusto niyang maging relasyon natin sa Kanya. Kaya nga yung mga ikinakasal, hindi lang sila nakatatanggap ng sakramento, sila din ay nagiging sakramento mismo ng pag-ibig ng Diyos. Tanda ng pag-ibig ng Diyos. And may I remind you, ang unang milagrong ginawa ni Kristo ay nasa konteksto ng kasalan. Hindi siya nagpalayas ng demonyo, hindi siya bumuhay ng patay. Ano ang kanyang ginawa? He turned water into wine. Napakahalaga ng alak sa kasalan ng mga Hudyo. Pag-uusapang kakahiya ka kapag na-short ang alak mo, sapagkat ang alak ay simbolo ng kagalakan, joy para sa mga Hudyo. Ma-short ka na ng handa, wag lang sa alak. So you just can imagine yung pagiging tense ng bridegroom, yung lalaking ikinasal sa kasalan sa Cana. Major blunder yon on his part. Malaking pagkakamali yon. Malaking kasalanan yon sa asawa niya at sa kanyang pamilya. Kaya gano'n na lamang sigurado ang kaligayahan niya nang may alak na. Saan galing yung alak? Kay Kristo. Sa himalang ginawa niya. Pero tingnan po ninyo, sino ang nakoment? Sino ang nabate? Yung lalaking ikinasal. Kaya ang sabi ng mga panauhin, ang sarap nung alak Bakit ngayon mo lang sinerve? Kasi para sa kanila, yung masarap na alak, unang sineserve. Yung mga latak pang last na. Kung bakit mas masarap yung alak sa huling natikman, sapagkat yun ay galing sa milagrong ginawa ni Jesus sa kasalan. Pero hindi na-comment si Jesus diyan. Yun ang dapat nating makita. Yung malalim nitong kahulugan. Lalo pa't sasabihin din ng prophecy ni Prophet Isaiah, pagdating ng Mesiyas, maraming alak. Nag-uumapaw ang kagalakan. So mga kapatid, yung unang milagro ni Kristo, mula noon, pinipresenta niya ang kanyang sarili sa atin bilang lalaking ikinakasal at tayo ang gusto niyang pakasalan. Napakagandang mensahe nito. Sapagkat kung ikaw ay niloko ng asawa mo, kung ikaw ay tinanggalan ng alak o galak ng iyong asawa, ng iyong mga magulang na naghiwalay na lang basta-basta, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, magpo-provide ako ng alak kasi ako ang tatay mo, ako ang nanay mo, ako ang kapatid mo, ako ang asawa mo. Hindi kita lolokohin. Hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Even to the point na sabihin natin, Father, okay naman kami mag-asawa, wala kaming problema, nagmamahal. Pwedeng magbago yan o pwedeng mawala. Kasi pwedeng mamatay ang isa sa inyo. But nandito to sa Jesus, sinasabi pa rin sa iyo, ako hindi mawawala sa buhay mo. Nandito ako. Lagi ako magbibigay ng galak, ng iba't ibang dahilan para maramdaman mo ang kagalakan. Yung nawala sa buhay mo, isang paraan lang yun. Marami kong paraan para mabigyan kita ng kagalakan. Kaya lang, ako ang una mong pakasalan sa buhay mo. Ako ang una mong pahalagahan sa buhay mo. Ako ang una mong pagtiwalaan sa buhay mo. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa banal na misa. Lalo na, ayan na naman, hanggang ngayon, issue ang divorce. Sa ating mga Katoliko, dapat hindi na issue ito Kahit sa'yo na sinaktan ng asawa mo. Kasi ang unang-unang nasasaktan, kapag sinasabi nating i-push through na ang divorce, ang Panginoon.
Sapagkat siya ang nagtatag ng kasal. Siya ang nagtatag ng pamilya. Dahil marami siyang magandang plano para sa isa't isa. Hindi siya ang dahilan kung bakit hiniwalayan ka. Wala siyang kinalaman sa pagluloko ng iyong asawa. Ang may kinalaman siya, itutuloy pa rin niya ang kanyang magandang plano para sa iyo. Sa ibang paraan, sa ibang pagkakataon, sa ibang konteksto, kahit niloko ka ng asawa mo. Kaya, wag mong pagdiskitahan ang kanyang banal na kalooban na ang kasal ay hindi irespeto o hindi igalang. Sapagkat ano man ang mangyari, siya lang talaga ang ating maaasahan at matatakbuhan. Lalo pat sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, ang kasal ang isa sa mahalagang tanda ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Igalang natin ito. Irespeto natin ito. Ano man ang mga pangit nating karanasan sa ating pamilya. Because for all we know, yung susunod na mga pamilya, ang henerasyon sa atin, yung anak mo, makakaranas yan ng tunay na kagalakan na sa isang pamilyang ayos lamang manggagaling o matatagpuan. Kung ipupush natin ang divorce, pwedeng hindi na rin niya maranasan yan. Maganda ang kasal, pinapapangit lang ng tao. Huwag nating hayaan ang demonyo na gawin ito.